Praise the Lord. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong babasahin sa oras na ito ay mula po sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 5. Basahin po natin. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Mula po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 5. Ang aklat po ng taga-Roma ay isinulat po ni Apostol Pablo. Kung atin pong babasahin ang pamagat ng aklat na ito, ang titulo po niyan ay Bigyan ng kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Ang binasa po natin ay panalangin ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Roma. Okay. So hinihiling po niya na bigyan ng katatagan at lakas ng loob ang bawat isa upang makapamuhay ng may pagkakaisa kay Heso Kristo. Okay, so yun po yung kanyang panalangin. Okay, mga kapatid, dito po, halimbawa ko na lang po ay ang ginagawa po natin ngayon na tayo po ay naandito sa mundo ng pag-reels. Ano? Sabi nga po kanina, ang titulo po ng chapter ng binasa po natin ay Bigyan ng kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Okay, kanina po, nag-comment po ako sa isa nating kapatid na content creator. Kung nadadaan po sa feed ninyo o sa FYP ninyo, si Sir Belica, ano po siya, may sinabi po siya doon, may sinare po siya doon na siya daw po ay nag-join sa isang live. Okay, may nagla-live daw po na isang content creator, okay, medyo malaki na rin daw po yung kanyang followers. At napansin po niya, sabi niya, nagpapa-shout out po ata siya. O, hindi ko po malaman kung nagpapa-shout out siya or what. Ang sina-shout out lang daw po noong content creator ay yung mga nagbibigay yung mga nagpapa-flower daw po. Okay, yung mga nagbibigay ng star. And then, sabi nga niya, paano naman po kami na hindi makapagbigay ng star? So parang siguro medyo nagkaroon siya na medyo na-discourage siya ng kaunti. Okay, doon po sa pangyayari na yon. Yun po yung isang halimbawa po nito ng ating scripture. Okay, sabi nga po is, bigyan ng sabi po dito, bigyan ng kasiyahan ang ating kapwa, huwag ang sarili. Okay, so doon po sa sinayad ko sa inyong halimbawa, nakita na po natin kung ano po tayo bilang tao, ano? So wala po tayong magagawa, meron po talagang mga ganon. So mga kapatid, ito pong ating binasa ay isa po sa paalala o guide po sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang pakikitungo o pakikisalamuha, pakikisama sa ating kapwa. So sana po wag tayong maging dahilan na tayo yung pagmula ng discouragement ng ating kapwa o pagkakaroon ng kahinaan ng loob o yung discouragement po nila, wag po sa ating manggaling. Sana po, para magkaroon po ng kaayusan, magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating kapaligiran. So dahil po sa nangyayari sa atin, yun nga po ay nauuna po yung ating sarili. Okay, so nagkakaroon po tayo ng selfishness, kaya po hindi po nagpo-produce ng kaayusan o kapayapaan. Kasi ang mas pinipili po nating bigyan ng kasiyahan ay yung ating sarili at hindi yung ating kapwa. Pero sinasabi po dito sa ating binasa ngayon, okay, so kung sabi ko, kung babasahin nyo mula, yung simula po ng chapter 50 ng Aklat ng Taga-Roma, yun po yung title, Bigyan ng kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. So yun, kung yun po yung gagawin natin, tayo po ay magkakaroon ng pagkakaisa, okay? Pagkakaisa sa ilalim po o sa patnubay po ng Panginoong Heso Kristo. So hindi naman po masama na hangarin natin na tayo po ay makapagbigay ng kasiyahan sa ating kapwa. Uunahin po natin yung ating kapwa kaysa sa ating sarili. Kasi kung magkakaganon po, magiging maayos po ang ating kapaligiran, yung ating surroundings, yung ating pamumuhay sa mundong ito, no? Pero nakikita naman po natin na sad to say po ay kabaliktaran po dito po sa pinapanalangin ni Apostol Pablo. Pero mayaman po ang biyaya at habag ng Panginoong Diyos amang nasa langit. Kung magsisimula po sa atin, maaari po itong mangyari. Okay? So wala naman pong imposible sa Diyos. Kung yun po ang ating nanaisin. Nawa po itong content na ito ay makadagdag o makatulong para po sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sana po mag-guide tayo. Kung tayo man po ay walang oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sana po yung mga lumalabas dito po sa iba't ibang platform, okay, so na mga sinishare na Word of God,
kung di man natin mabasa, mapakinggan po sana natin dahil iyan po ay makakatulong sa ating buhay. Aminin na po natin. Okay, so tayo po ay patuloy na namumuhay sa ating sarili. Okay, yung sarili po nating gusto, hindi po yung kagustuhan ng Diyos amang may gawa ng langit at lupa at ang may likha po sa atin. Nawa po ay dito nga po ay meron 3 bagay na sinasabi po dyan sa ating pong scripture of the day. Okay, so una yung 3 bagay na ibinigay ng Diyos ay ang ninanais niya, o sabi ni Apostol Pablo, ay magkaroon tayo ng katatagan ng loob. Okay, kung tayo po ay nanghihina dahil po sa mga discouragement na ating natatanggap, so ang pakiusap po ni Apostol Pablo dyan ay magkaroon tayo ng katatagan ng loob. Huwag po tayong mapagod, magpatuloy lang po tayo. Pangalawa, lakas ng loob. Okay, so yung kung tayo nga po ay yon, napapagod na, nadi-discourage na. So yon, ibalik po ng Panginoon yung lakas ng loob. Okay, na magpatuloy po tayo kahit nasa loob ng sa ating pong nararanasang discouragement. Okay, so pangatlo ay yung pagkakaisa. So kung tayo po ay meron katatagan ng loob, tayo po ay naibalik, nagkaroon ng lakas ng loob. So at pare-parehas po tayo na gagawin yung itinuturo ni Apostol Pablo, magkakaroon po tayo ng pagkakaisa. At ang pagkakaisang pong ito ay para po sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoong Diyos Ama through our Lord Jesus Christ. Okay, so para po dito sa 3 bagay na to na sinasabi po dito sa ating scripture, tayo po ay dumako sa isang maikling panalangin. God, maraming salamat po sa pagmamahal at patuloy na pagkilos upang mapabuti ang takbo ng aming pamumuhay, pakikisalamuha, pakikitungo sa aming kapwa. Ninanais, pinipili namin ang iyong napakagandang plano sa aming buhay. Nawa po sa tuwing kami ay napapagod na, patuloy mo kaming pagkalooban ng katatagan ng loob. At sa tuwing kami ay manghihina, nawa po ay muli mong palakasin ang aming loob na magpatuloy sa buhay na ito. Hinihiling po namin na patuloy mo po kaming bigyan sa araw-araw ng oportunidad na maibahagi ang pag-ibig mo sa aming kapwa. Tulungan mo po kami na sa bawat sitwasyon ng aming buhay ay makagawa kami ng kabutihan, magamit kami upang ma-encourage sila na magpatuloy at sa pamamagitan namin, ayon sa iyong biyaya at habag, ay muling maibalik ang katatagan ng kanilang loob. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri, maraming salamat sa inyo. Nawa po ay patuloy akong maging bahagi ng araw ninyo. Please, paki-react, share, comment, and follow. God bless us all.